Sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Inumpuli lang, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon aming Diyos sa ng langit, amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, muntong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ang dating mo, ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kalan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa banwati na Ama. Amen, 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mo kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Sinabi ng Diyos na siya ang magtatayo ng tahanan para kay David na nangangahulugan ng walang hanggang paghahari ng Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kaniyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kaniyang mga kaaway. Tinawag niya si Natan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay nasa tolda lamang." Sumagot si Natan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Natan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako sa anumang dako at lahat mong mga kaaway
ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom sa kanila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kaniyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahariay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawit. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo, walang mali, ay lagi ko sasambitin. Pag-ibig mo, walang mali, ay lagi ko sasambitin. Pag-ibig mo po na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mo, walang mali, ay lagi ko sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay dapit mong hirap. At ito ang iyong pangakong iniwan, isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mo, walang mali, ay lagi ko sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian
pag-ibig mo walang halik ay lagi kong sasabihin. Pag-ibig mo walang halik ay lagi kong sasabihin. Tumayo ang lahat. At araw ng kaligtasan, halilinag kami dalawa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas siya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Solidad clap po para sa lahat. Okay, ikasyam na araw, huling araw na po natin ng simbang gabi. Nakumpleto mo man o hindi ang simbang gabi, ang mahalaga, may natutunan tayo sa pagbabalik tanaw sa mga kwento na ibinigay sa atin nitong siyam na araw na pagtitiis, pagtsatsaga, na gumising ng maaga kahit hindi ka pa naliligo, nagsimba na.
Kasi malamig no? Okay, so babalikan natin ulit, ha? Unang araw, tayo po ay pinaalalahanan tungkol sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus. Dahil si Jesus ang katotohanan. Ikalawang araw, ano ang ating binalikan? Ha? Yung salinlahi. Salinlahi. Meron ba ditong pangalan Abinadab? Eliakim? Eliud? Abraham? David? Jose? Wala, si Badad lang. Yun yung salinlahi, no? At ang sabi nga sa atin, gusto nyo mas maging masaya ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Tanggapin mo kung saang lahi ka. Sino ang pamilya mo? Pangit man yan o hindi? Perfect man yan o hindi? Broken family man kayo o hindi? Yan ang pamilya mo at kahit kailan, hindi magiging masaya ang Pasko kung walang pamilya. Sana pagsumikapan natin, mabago ang kasaysayan ng inyong lahi at magsimula ka ulit na magkaroon ng magandang kwento para pa sa susunod na henerasyon. Ikatlong araw, sino ang ating binalikan? Si Jose. Yung pagpapakita ng anghel kay Jose at ipinaliwanag kay Jose kung ano ang mabuting balita na mangyayari at isa siya sa pinili para maging kabahagi ng pagliligtas. Ikaapat na araw, kanina nagpakita ang anghel? Ha? Kanino ba? Sa dalawa, A o B? Kay Zacarias, no? Habang si Zacarias ay gumagawa ng kanyang gawain sa templo, napakita ang anghel at sinabi rin yung magandang balita na siya at si Elizabeth ay magkakaanak na. Yan. Meron bang buntis dito ngayon? Buntis? O hindi nyo pa alam buntis ka? May buntis po ba dito? Nagsimba? Nasaan? Nasa labas? Papasukin nyo ang buntis. Wala? Wala nang buntis? Wow. O nahihiya lang kayong magsabi na buntis? Busog lang? Ang daming buntis dito. Busog lang. Okay. Okay. Ikalimang araw. Kanina napakita ang anghel? Kay Maria. Yan. At sinabi ng anghel, Maria, bukod kang pinapala sa babaeng lahat. Ay, hindi pala. Hindi, tama. Bukod kang pinagpala. No? Pero ito rin ang sinabi na kalugod-lugod ka. No? Maria, kalugod-lugod ka sa Diyos. Ikaw ang napili para maging ina ng Diyos. At dito sa kwentong ito, pinaanyayahan tayong maging bukas at lalo tigit magtiwala ka sa plano ng Diyos. Hindi man nangyari ang plano ayon sa kagustuhan mo, pero magtiwala ka, mas maganda ang inihanda at inihahanda ng Diyos para sa iyo. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, magtiwala ka lang. Tiwala lang, no? Sa mga hindi nakapasa sa exam, hindi ko alam kung ano ang plano ng Diyos, pero meron yan, no? Hindi katapusan ng mundo. Kumbaga, hindi pa dyan nagtatapos ang kwento. No? Hindi dyan. At hintayin mo lang, no? May niluluto na ang Diyos. Ika-6 na araw. Dumalaw si Maria kay Elizabeth. At dito ipinahayag ni Elizabeth na bukod siyang pinagpala sa babaeng lahat. No? At yun din po, no? Yung paanyaya sa atin din, na nawa, tanggapin natin si Jesus sa ating buhay. Kung paanong tinanggap ni Maria si Jesus at pumasok sa kanyang buong pagkatao, kaya nga ang tawag po dyan kay Maria ay yung seat of wisdom, yung siya na yung kaban ng tipan ngayon. Dala-dala niya sa sinapupunan sa loob ng 9 na buwan
At ito, katumbas ng 9 na buwan, ito ang ating 9 na araw na pagninilay-nilay. Okay? Okay pa? Nantok na. Ika-7 araw, ano ang nangyari? Umawit si Maria, ang puso ko'y napupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu. Mas maganda yung tingnan natin at balikan yung mga bagay na nangyari sa buhay natin na may pagtingin ng pananampalataya. Kahit pangit yung nangyari, kahit napakasakit ng karanasan natin, gamitan natin ito ng mata ng pananampalataya at makikita mo kung paano kumilos ang Diyos sa atin. Ika-8 araw, kahapon, ang pagtutuli, ibig sabihin, ang pagbibigay ng pangalan sa bata. Ano ang ibinigay na pangalan sa anak ni Zacarias at Elizabeth? Juan. Nagsimba na ba ang mga Juan dito? May Juan ba? Walang John? Wala rin John? Alam ko ang mga pangalan nyo talaga dito sa Soledad, no? May Maria ba na nagsimba? Maria. 2. 2 lang? 3. Wala, no? Hindi na kayo gumagamit ng Maria? Okay. At ngayon, ika-9 na araw. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, congratulations. No? Yan. At least sabuo na natin ang kwento. At sana po, no, kahit pa paano, may mababalikan ka na ito ang kwento ng kasaysayan ng kaligtasan natin. Paanong nagsimula ulit? No, kung paano ipinakita ng Diyos mula pa sa sinauna, mula sa unang-una, tayo po ay talagang ninais ng Diyos na maligtas mula sa pagkakasala dulot ng demonyo. Yan. Sabihin nyo nga sa katabi nyo ulit, lumayas ka, demonyo. Pero mahirap yun, no? Mahirap yung laban at alam ng Diyos, mahihirapan ng tao. Kaya, ipinadala niya yung rest back. No? May rest back tayo. Pinadala niya yung tatalo sa kasalanan at walang iba kundi si Jesus. Yan. Okay. So, nabuo na natin. At ngayon, ang panyaya sa atin kung paanong umawit si Zacarias na purihin ng Panginoong Diyos. No? At kanya din binalikan kung ano ang plano ng Diyos. Kung paano at ano ang ginagawa ng Diyos para sa atin. Maganda pong no? Kasi itong ating pagsisimbang gabi, sa kagustuhan natin na makumpleto, na makapagsimba ka, dahil meron tayong kahilingan. So, ginagawa natin ito. No? Sana gusto mo itong ginagawa mong ito. At hindi po masama yan, at natutuwa din naman ang Diyos kapag nakikita niya yung effort na ikaw ay makapagsimba, na ikaw ay makapagdasal, kasama nating lahat na magkakasama bilang komunidad dito sa Soledad. Pero tandaan mo po, higit sa ginagawa mo, sa ginagawa natin para sa Diyos, mas pinagtutuunan ng pansin kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa iyo. May ginagawa ang Diyos para sa iyo. Nakita mo man yan o hindi, ma-appreciate mo man o hindi, may ginagawang maganda, may ginagawang mabuti ang Diyos para sa iyo. Kaya mas piliin natin ang magpuri, ang magpasalamat sa Diyos. Sabihin nyo nga po, salamat sa Diyos. Mas piliin natin ang magpasalamat kaysa ang magreklamo. Magpapasko na. Mamayang gabi, bisperas na ng Pasko, bukas, Pasko, araw ng kapanganakan ni Jesus. At ang isang paraan ng pagpapasalamat, magsimba ka ulit. At sa tuwing nagsisimba, yun nga yung paanyaya, no? Ang pagsisimba natin ay isang paraan ng pagpapasalamat sa Diyos. Huwag mo nang tingnan kung ano ang mayroon ng iba. Tingnan mo kung ano ang ginawa
at ibinigay ng Diyos sa iyo. Kasi yung taong pakiramdam niya, wala siyang natanggap, yan yung taong hirap na hirap magsabi ng salamat. Kundi ang laging mamumutawi sa kanyang bibig, reklamo. Bakit naman ganito ang buhay ko? Bakit naman ganyan? No? Sana masabi din natin na salamat kahit papano. Piriin mo, after 2 years, buhay pa tayo. After 2 years o more than 2 years ng pakikibaka sa COVID, nagka-COVID man tayo, pero nakaligtas pa rin tayo. Yan ay yung isang bagay na pwede mong ipagpasalamat. Dahil gaya ng nabanggit natin, mayroon tayong mga kakilala, may mga mahal tayo sa buhay na nawala na sa panahong ito ng COVID. 2 taon, hindi tayo pwedeng magdiwang, hindi tayo pwedeng magtipon-tipon, pero ngayon, nandito na tayo ulit. Kaya talagang salamat sa Diyos. No? Salamat sa kabutihan niya, salamat sa napakaraming ibinibigay ng Diyos sa atin. Na lang no? Para talagang makapag-celebrate po tayo ng Pasko. Hindi lang basta Pasko, kundi maligayang Pasko sa ating lahat. Amen? Mga kapatid, nalalapit na ang pagdating ng ating manunubos. Dumulog tayo ngayon sa ating Ama upang patuloy niyang liwanagan ang ating puso at diwa sa pamamagitan ng kanyang anak, ang Emmanuel. Ngayong huling araw ng ating paghahanda, ating idalangin, Amang mapagmahal, halina't liwanagan ang aming puso't diwa. Amang mapagmahal, halina't liwanagan ang aming puso't diwa. Diyos naming mapagmahal, masalamin nawa naming iyong simbahan, ang liwanag ng iyong kabutihan, katotohanan at pag-ibig. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, halina't liwanagan ang aming puso't diwa. Diyos naming mapagmahal, masalamin din nawa ng lahat ng lingkod bayan, ang iyong liwanag sa kanilang tapat na pagpapatupad ng makatwirang batas at panununtunan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, halina't liwanagan ang aming puso't diwa. Diyos naming mapagmahal, liwanagan mo kaming natitipon ngayon sa aming pagsusumikap na maging tapat na Kristiyano. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, halina't liwanagan ang aming puso't diwa. Diyos naming mapagmahal, liwanagan mo silang mga tinawag mo na sa kamatayan at pahimlayin mo sila sa iyong piling. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, halina't liwanagan ang aming puso't diwa. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, mga agarang paggaling ng mga may sakit, mga natatanging kahilingan, mga kaluluwa, lahat ng kaluluwa sa purgatorio at ang kahilingan ng mga nanonood sa online. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Sa mo namin ay iyong dinggin. Galak at kapayapaan, nawa'y kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay. Halo ng pawis at biyak
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin ay iyong tanggapin upang paghahain sa kapapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin. Paginapati nawa nito na aming panabikan ang pagdating ng iyong anak ng may dalisay na kalooban sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos sa makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Cristo ay gunitain sa hinihain ang biyang pagkain nagsasaluhan natin hanggang dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. May nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo, Amen. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Mga paanyaya, kada araw pagkatapos ng ating misa nobenaryo sa gabi, tayo po ay magkakaroon ng pagbabasbas ng mga larawan o imahe ng Mahal na Birhen ng Soledad. Mamayang gabi po, ang ating novena ay sa ganap na ikapito ng gabi, ikawalo naman ang Misa Aguinaldo. December 25, araw ng Pasko, ikasyam ng umaga, banal na misa. Sa ikalima ng hapon ang rosary at novena na susundan ng misa sa ika-anim ng gabi. December 31 ang ating banal na misa ay sa ika-anim ng umaga na susundan ng Manto Festival, isang sayaw pasasalamat sa ating mahal na patrona, Nuestra Señora de la Soledad de Manila. Ang ikasyam na araw ng nobenaryo ay sa ganap na ika-anim ng gabi. Ikapito naman ang New Year's Eve Mass. Pagkatapos ng banal na misa ay ang pagmamanto, tradisyonal na pagsasaklob ng lumang kapa ng Mahal na Birhen ng Soledad. January 1, misa para sa kapistahan na pangungunahan ng kanyang kabunian, Jose Cardinal F. Advincula, ay sa ganap na ika-anim ng umaga. Sa hapon naman po ang banal na misa ay sa ikalima ng hapon na susundan ng solemn procession sa ika-anim ng gabi. Ang lahat po ay nanyayahang makibahagi sa pagdiriwang na ito. Sa mga nais pong umorder o bumili ng Soledad Frame, maaari po kayong makipag-ugnayan sa opisina ng ating parokya. Maraming salamat po. Ang misa natin mamaya, 6 p.m. at 8 p.m. Nahirapan kasi kung 7, tapos 8.
So 6 p.m. yung para sa nobinaryo ng Solidad, tapos yung 8 p.m. ay para sa midnight mass, yung pagsalubong ng kapanganakan ni Kristo. Okay? Ayan. So, parang nalungkot naman kayo. Parang magsisimba kayo, no? Pero sana po magsimba ha, lalo na para sa mga taga-Solidad, magsimba po. Dahil ito ang ating parokya, ito ang ating patron. So 6 p.m. at 8 p.m. So, nagsimba tayo ng 9 na araw sa pagsalubong ng kapanganakan ni Kristo. Sana nandito ka po, no? At hintayin natin, sabay-sabay natin na ilagay ang sanggol dyan sa sabsaban upang sama-sama rin tayong makapagpasalamat sa Kanya pong ginagawang kabutihan para sa atin. Kaya't maraming salamat din po sa inyong mga kabutihang loob, sa inyong mga generosity, sa mga patuloy na nagpapadala ng kanilang donasyon sa ating bank account at sa GCash. Maraming salamat po. Kahit yung sa online, sa mga nagpapadala po ng stars, malaking bagay po yan para sa amin pong parokya. Thank you din po sa mga nag-alay ng mga Christmas balls para mas maging makulay po ang atin pong dekorasyon dito sa loob ng simbahan, sa tahanan ng Mahal na Birhen. Nawa po mas maging makabuluhan o meaningful ang pagsalubong natin at pagdiriwang ng Kapaskuhan bukas. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang maglalasing ha. Diyan minsan, kadalasan diyan nasisira, no? Kapag lasing na, kinabukasan, wala. Away-away, tulog, kaya walang makapagsimba paglinggo kasi pagod, puyat. So, hayaan nyo na, no? Yung mga inaanak nyo, hihintayin kayo niyan. Sabihin nyo na lang sa mga inaanak nyo, magkita-kita tayo sa Solidad. Yan, para makapagsimba muna kayo, no? So, okay na? Okay. So, okay na po tayo, no? Correction lang doon sa misa natin kasi mahirapan kung 7, tapos misa tayo ulit ng 8. Ako po magmimisa ng 6. Ako din magmimisa ng 8. Ha? So, pareho lang. So, titiyapin natin. Kalimutan ko kasi dapat pala nag-invite ako ng 6 p.m. No? Kala ko sa isa lang. Eh. Pero, ganun pa man, sana po ay sama-sama tayo makapagnilay po mamaya sa mga misa natin. Sige po. Magsitayo ang lahat. Salamat din po pala sa lahat ng mga barangay na nag-accommodate sa atin para sa 9 na araw. Salamat sa BEC team, sa group, sa mga ministries na nakatulong natin sa pagdaraos ng simbang gabi sa mga barangay po. Maraming salamat. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Asin ang naging